Dear Kuya Poy, pwede palang maging kasalanan ang pagiging maganda sa isang relasyon. Ako po si Kate. Hindi naman sa pagbubuhat ng sariling bangko pero madalas na sinasabi ng mga tao sa paligid ko na maganda raw ako. Ang kadalasang narinig ko ay walang pores at parang may sariling ring light ang datingan ng beauty ko. Lagi rin akong tinutulak ng mga kaibigan kong sumali sa mga beauty pageant o kaya naman ay mag-audition sa TV. Pero sa totoo lang Kuya Poy, tahimik lamang po akong tao. May stage fright nga ako at hindi mahilig sa atensyon. Ang pangarap ko po ay maging isang doktor, hindi maging isang artista. Kaya nang nakilala ko si Alfred na taga-ibang university, na tanging lalaking nakaagaw ng puso ko at ng atensyon ko, kahit na maraming mga umaaligid at nanliligaw sa akin sa school namin, ay sobrang proud ako na si Alfred ang pinili ko. Pero habang tumatagal, para namang napalitan ng selos ang dating parabang paghanga nitong si Alfred sa akin. Yung naglalakad lang kami at may nakatingin na lalaki sa akin, galit na siya agad. At ito po, nakita niya akong nagkakwentuhan lang sa mall kasama nagkukwentuhan lang sa mall kasama ang mga dati kong schoolmates na lalaki, nagalit na naman siya. Kaibigan ko lang naman po talaga ang mga yun. Pero iba ang dating kay Alfred. At dito ko narinig mula sa kanya ang paulit-ulit na narinig ko pa rin magpasa hanggang ngayon sa isip ko. Nagulantang ako nang sabihin niyang, Kate, malandi ka ba talaga? Kahit Grabe. dati pa? Para pong ibang tao ang kaharap ko. Parang hindi yung Alfred na nakilala ko. Hindi ko inaasahan ang mga katagang yon mula sa taong pinili kong mahalin. Ngayon tuloy, Kuya Poy, ay iniisip ko ng makipaghiwalay. Masakit man pero alam ko sa sarili kong hindi ako ganoong klase ng babae katulad ng sinasabi ng boyfriend ko. Kuya Poy, tama po ba na ilaban pa ang ganitong klase ng relasyon kung nagsisimula na akong hindi igalang at kilalanin ng taong pinili kong mahalin? Naghihintay ng inyong payo, Kate. Punta na agad tayo dun sa tanong mo. Na kailangan pa bang ilaban ang isang tao na katulad ni Alfred na parang sabi mo nawalan na ng respeto, ng paggalang sa'yo, no? At ganun na ang iniisip sa'yo. Alam mo, hindi salita kasi ng isang maginoo o ng isang gentleman ang tanungin ang kanyang kasintahan, ang kanyang girlfriend ng malandi ka ba talaga? Dati pa, hindi maganda. Kahit mainit ulo niya o kahit na pagod siya, puyat, walang rason para tanungin mo ang kapartner mo ng ganun, nang dahil lang sa pagseselos mo. Kaya dun sa tanong mo, bata pa naman kayo, Kate, huwag mo ring bitbitin at ilagay sa isipan mo na dahil maganda ka, marami ka pang makikilala, pero yun na yun. Yun na ang pagkakataon, yun na ang signal, ang sign na hinihintay mo na kailangan ng bitiwan yung ganitong klase ng tao na si Alfred. Pero sige, bigyan mo na lamang siya ng bonus na bago kayo maghiwalay, i-explain mo sa kanya na hindi maganda na inaakusahan mo ng pagiging malandi o ng pagiging open masyado sa iba o haliparot, ganyan yung mga term no? O nang dahil sa pakikipag-usap lang, ang may problema ay hindi ikaw. Of course, kailangan natin makisocialize, kailangan natin makipag-usap, makipagkapwa-tao. Kung hindi yan maunawaan ni Alfred, yun na lang ang leksyon na iwanan mo sa kanya sa pag-alis mo bilang kanyang girlfriend. Kung wala rin siyang respeto para sa'yo, gawin mo pa rin yung tama, sabihin mo sa kanya kung saan siya nagkamali. At sana,
hilingin mo rin at ipagdasal na wag niya nang gawin sa susunod niya pang makakarelasyon dahil hindi talaga maganda sa panlasa, sa pandinig o sa paningin man lang na ganun ang iniisip niya sa isang tao na pinagseselosan niya. 'Di ba? While in fact, siya ang may problema at hindi ikaw bilang karelasyon niya. At dyan na nga po natin tatapusin ang ating hashtag sa True Love Notes.